si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod, iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan nung ako'y balisa. Ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang nalalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw, na susulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ikatlong linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter po sa inyong lahat. O baka naman po ay nakalimutan na natin na tayo ay nasa loob pa rin po ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Meron akong kaibigan, binati ko Happy Easter. Ang sagot niya ay belated Happy Easter. Hindi po mga kapatid. Patuloy nating ipinagdiriwang ang biyaya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito'y napakataas, napakahalagang artikulo sa ating pananampalataya na ang ating Panginoong sinusundan, na ating Panginoong pinaniniwalaan ang siyang tunay na gabay natin patungo sa buhay na walang hanggan. Minsan niyang sinabi, "Ako ang daan, katotohanan at buhay. I am the way, the truth, and the life." Kaya nga po patuloy niyang pinapaalala sa atin. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon, "Sino man ang nananalig sa akin ay mabubuhay ng walang hanggan." Kasi nga po, natalo niya, napagtagumpayan niya ang kahirapan maging kamatayan. Ano pang hindi niya kayang gawin para sa iyo? Ano pang gusto mong patunayan ng Panginoon para sa iyo? Kaya nga ho mga kapatid, sikapin ho natin na isabuhay natin, hindi lang paniwalaan isabuhay natin yung mga sinabi ni Kristo, yung mga ipinangako ni Kristo sa atin. Ito ay, sabi niya sa unang bahagi ng Ebanghelyo natin kay San Juan, "Walang makakalapit sa akin kundi yung mga ipinadala ng kanyang Ama." Ano ba ang hangarin ng Ama? Ang kaligtasan nating lahat. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo, na si Jesus na ating Panginoon, upang iligtas tayo. Minsan pang sinabi niya, siya'y dumating sa mundong ito, hindi upang hatulan tayo, parusahan tayo, kundi upang iligtas tayo. Kaya paulit-ulit na sinasabi ni Kristo, "Ako ang buhay, ako ang katotohanan, ako ang daan." No? Noong pong mga nakaraang araw, nagdaang araw nitong linggong ito, sinabi diba ni Kristo, sa mga tao, napansin niya na sila ay sumusunod ng sumusunod sa Kanya. Hinahanap siya ng hinahanap. Ito naman si Kristo, naging tapat sa Kanyang schedule sa buhay. At isa sa mga schedule niya sa buhay na hindi pwedeng mawala ang pumunta sa kaburulan. Anong ginagawa niya sa kaburulan? Nananalangin. Lagi ko ito pinapaalala. Huwag kang maghanap ng oras para sa Diyos. Bigyan mo ng oras ang Diyos. Do not find time for God. You give time for God. Kaya huwag tayong magsasabi na wala tayong oras. Na maghahanap tayo ng oras para magsimba, para mangumpisal, para umatin ng recollection, para mag-serve sa simbahan. Kailan ka magsiserve? Pag nag-retire ka na, anong edad? 70? 65? Masakit na ang balakang, hindi na pwede maglakad. Ibigay mo yung pinakabatang oras para sa Diyos. Ibigay mo yung malakas mong katawan para sa Diyos. Ibigay mo yung malinaw mong kaisipan at pag-iisip para sa Diyos. Ibigay mo, dahil ano ang sabi ng Panginoon? Ang kapalit nito, buhay na walang hanggan. Kaya nga ho, sabi ng Panginoon sa atin, "Sinusundan niyo po ba ako dahil sa mga kababalaghang ginawa ko?" Tinanong niya yung mga tao, "Sumusunod ba kayo? Hinahanap niyo ba ako dahil narinig ninyo ang mga kababalaghan, himalang ginawa ko? O dahil sa tinapay na ibinigay ko sa inyo?" Anong sabi ni Kristo? "I am the bread of life." Ako ang tinapay ng buhay. Mga kapatid, ako'y natutuwa at nagpapasalamat na nabigyan po ako ng pagkakataon na maipakilala pa. Siguro mas marami kayo o meron ng mga nauna sa aking nakilala ang isang banal na ang pangalan ay Saint Charbel Makhlouf. Isang Lebanese Maronite monk na nakilala sa kanyang kabanalan na naghatid ng biyaya sa maraming tao na humingi ng tulong sa kanya. Kaya nga po yung 30,000 mahigit na sinasabing naitalang himala sa tulong ng kanyang panalangin na sabi nga ay aprobado ng simbahang Katolika. Saan po nanggaling ito? Dahil ba sa kanyang sinasabi natin na kapangyarihan? Dahil ba sa siya ay nakakaangat kaysa sa atin? Simple lamang ang sabi ng kasulatan.
Pinakikinggan ng Diyos ang panalangin ng matuwid na tao. Ano yung kabutihan sa buhay ni Saint Charbel? Pinili niya ang Diyos ng higit sa anuman sa mundong ito. Buong-buo niyang binigay ang buhay niya sa Diyos. Hindi lang siya nagmongha, nag-ermetanyo. Kaya nga lagi siyang nakayuko, sinasabi nila, dahil ang gusto lang niyang makita ay ang Diyos lamang. Hindi siya nagsasalita, dahil ang gusto lang niya marinig at makausap ay ang Diyos lamang. Ibinigay niya ng buong-buo sa Diyos. At mga kapatid, ito daw yung lagi namin ginagawa pinapaalala kapag kami ay nag-iikot, hindi lamang po para dalhin ang sinasabing relic ni Saint Charbel, kundi para dalhin ang kanyang kabanalan, kabutihan. Ikwento ang buhay ni Saint Charbel na tumulong sa maraming tao dahil sa kanyang angking kabanalan at kabutihan. At mga kapatid, ang pinakamahalaga sa bawat araw ng pagdalaw ay ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Tandaan ho natin, ang sabi ng ating Panginoon, hindi yung kung anumang bagay na binibigay natin sa Kanya. Hindi sa kung anuman ang meron tayo, kundi ang pananalig ang siyang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At yun ay laging makikita sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Pananalig natin na sa pagdiriwang ng Eucharistia, nandoon ang kagalingan, ang himala, ang biyaya na hinahangad natin. Nawa sa tulong ni Saint Charbel Macluf, matutunan din nating hangarin at lagi at tanging hangarin ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, sa Pasko ng muling pagkabuhay, patuloy nating ialay ang ating buhay sa Diyos na nagtagumpay, sa Diyos na nagbigay ng kanyang sarili upang tubusin tayo, hindi lamang sa kasalanan, maging iligtas tayo sa kamatayan. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, patuloy kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa pag-alay mo ng iyong sarili at buhay para sa aming kaligtasan. Ikaw na ang nagsabi na hindi kami maliligtas, hindi namin makakamtan ang buhay na walang hanggan nang wala ka. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na araw-araw ibigay namin ang lahat-lahat sa iyo. Ang oras namin, ang lakas namin, ang pangarap namin, ang mga minimithin namin. Sapagkat Panginoong Hesus, Ikaw ang aming tunay na hantungan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen.